Unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng bagyong Ada sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Bicol Region, Visayas at Caraga. May mga binaha at nakaranas ng pagguho ng lupa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mistulang ilog ang kalsadang ito sa Tubay, Agusan del Norte matapos malubog sa baha. Hindi na talaga kayo makadaan. Ayan o. Grabe, bilis talaga lumaki yung tubig. Kasunod yan ng malakas na ulan kaninang umaga dahil sa bagyong Ada. Bagaman may mga nakadaan, ang ilang motorsiklo nahirapan. Atay. Bas na. Agoy! Hilap! At ang iba, itinulak na lang. Umapaw at rumagasa rin ang baha sa ilang bahagi ng kalsada. Malakas rin ang ulang dala ng bagyong Ada sa Bohol maaga pa lang. Habang sa Catanduanes, gumuho ang bahagi ng bundok kaya pansamantalang hindi nakadaan ang mga motorista. Ayon sa Pag-asa, posibleng dumaan malapit sa Catanduanes ang bagyong Ada ngayong weekend. Kaya naka-red alert status na ang buong lalawigan bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyo. Sinuspindi rin ang mga klase sa ilang bayan. Sa bayan ng Virac, nagpulong ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at naghanda na ng sako-sakong food packs na dadalhin sa malalayong barangay na posibleng maapektuhan ng bagyo. Naranasan na rin ang ulang dala ng bagyong Ada sa Sorsogon. Itinaas na sa matataas na lugar ang mga bangka para di abutin at tangayin ng mga alon. Dahil din sa masamang panahon, kaya kanselado ngayong araw ang ilang biyahe ng mga bus na magbubula sa PITX. Damay riyan ang mga ruta patungong Tacloban at Liloan, Leyte, Biliran, Davao at Tagum City. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Tila nanumbalik sa mga Cebuano ang bangungot ng Bagyong Tino dahil muling nalubog sa baha ang ilang lugar sa probinsya dulot ng Bagyong Ada. Dagdag alalahanin pa ang paghahanap ng bagong evacuation center dahil dati nang inabot ng baha ang kanilang pinaglilikasan. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Makikita sa video ang pagtaas ng level ng tubig sa Lusaran River sa Cebu City dahil sa pag-ulang dala ni Bagyong Ada. Kasamang naanod ng malakas na agos ng tubig sa ilog ang backhoe na ginamit sa ginagawang flood control project sa lugar. Kaya minabuti ng mga residente na lumikas na mula sa kanilang mga bahay. May mga na-trauma kasi sa nangyari noong Bagyong Tino kung saan maraming lugar ang nakaranas ng malawakang pagbaha. Labaw pa tong Tino, ma'am. Uy, mura mamig na truma-truma na ani, ma'am. Kay pag Bagyong Tino, survivor ba, miss Bagyong Tino, ma'am. Hindi rin daw ligtas gawing evacuation center ang paaralan at ang gym sa barangay dahil kasama ito sa mga lugar na binaha noong Bagyong Tino. Ayon sa kanila, maghahanap sila ng pansamantalang malilipatan. Kanang sa barangay ba, kanang tanan na lang unta, bakwit na lang unta, kay kusog pa magyong uwan. Ramdam din sa Trans Central Highway sa Balamban, Cebu ang masamang panahon ngayong araw. Dahil sa baha, nahirapan ang mga motoristang dumaan sa lugar. Dito ko karon ma'am kay bago mo ko naabot. Nayuban na malik, nayuban nga mapugos gid agi. Nayuban nga ang motor kay tungod sa kanang baha niya sa tubig, nayuban nga mada matumba. Sa probinsya ng Biliran sa Eastern Visayas, naranasan din ang masamang panahon. Bunsod nito, nagkansila ng mga pasok at trabaho sa ilang lugar. Puspusan ang monitoring ng disaster offices sa iba't ibang LGUs sa pinsala na dulot ng Bagyong Ada. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Dagdag kalbaryo ang ulan sa paghahanap sa 5 pang nawawala sa gumuhong bundok ng basura sa Cebu City. Kakambal niya ng masangsang na amoy na pinangangambahang banta sa kalusugan ng mga residente. Nakatutok pa rin doon live si Mariz Umali. Mariz? Mel, buong araw na inulan ang day 9 ng paghahanap sa mga nawawala sa pagguho ng tambak ng mga basura dito sa Binalio, Cebu City noong January 8. Pero sa kabila ng posibleng peligro, tinuloy pa rin ng mga responder ang kanilang search, rescue and retrieval operations sa Ground Zero ng may buong pag-iingat.
Hindi na halos tumigil ang buhos ng ulan sa Binalio Landfill, alas 12 pa lang ng hating gabi. Kaya sandaling ipinatigil ng incident commander ang operasyon para i-assess ang sitwasyon, bagamat tuloy raw sa pagsuyod ang mga backhoe at heavy equipment. Pag ganito kasi na umuulan yung site, dangerous yun para sa amin sa mga rescuers at saka other responders. Minsan unpredictable yung tubig, lalo na we're dealing with gabundok na basura. Nang masiguro raw ng mga field engineer na ligtas ang sitwasyon, tuloy ang operasyon. As of past 5 ngayong hapon, 5 pang labi ang na-recover. Kaya umabot na sa 31 ang naitatalang nasawi. Tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng ilan at may nawawala ring bahagi ng katawan. Sa ika-9 na araw mula ng gumuho, 5 pa ang pinaghahanap. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may sinusunod na raw silang pattern para mapadali ang paghahanap. We were hoping sana kahapon na we could wrap this up faster. Kung hindi lang umulan, kasi meron namang pinaplot kasi namin sa board kung saan namin nakukuha yung mga cadaver, and then we make guesses and predictions kung saan pwede namin mahanap yung iba pa, kasi parang may pattern yun eh. Humingi naman ng pasensya ang BFP sa mga pamilya sa mga pagkakataong naaantala sila. I would like to emphasize na highly technical yung ginagawa naming rescue. We are trying to save lives. Of course, we were careful also not to destroy the bodies na pwede makuha namin. Pero hindi na lang ang mga pamilya ng natabunan ang namumroblema. Nag-aalala na rin kasi ang ilang residenteng nakatira malapit sa landfill area sa kanilang kalusugan. Gaya ng residenteng ito na may iba't ibang iniindang karamdaman na raw. Simula nung gumuho ng basura, doon kami, marami naman dito, doon kami nagkaubo. Kaya sa akin, hirap akong magsalita. Nang gumuho na, parang grabe. Lumalala yung amoy. Lalo na sa mga bata, yung kalusugan ng mga bata, kung maamoy nila, kasi may mga bata, yung immune system nila, mahina pa. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan. Dapat lang kasi malayo ang ng landfill sa mga tao dito, kasi hindi mo naman alam talaga kung anong basura ang itatampak nila, ang amoy. Hindi natin alam kung anong amoy meron doon sa basura na mahalanghap ng mga tao. Sana malayo sa bahay, malayo sa walang tao sana, para walang magkasakit at hindi ganito maramdaman ng mga taga rito. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagan lokal na pamahalaan dito at kung ano ang plano nila sa mga tambak ng basura sa lugar. Kinunan din namin ng pahayagang Primeway Solutions pero wala pa raw silang pahayag sa ngayon. Mel, sa ngayon ay tumila na ang ulan pero paniniguro ng mga kinauukulan, rain or shine, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mahanap ang 5 pang nawawala habang isinasaalang-alang din ang kaligtasan ng mga responder. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Dahil sa Bagyong Ada, nadagdagan pa ang mga inilika sa Yunubatan, Albay kasunod ng inisyong lahar advisory ng FIVOX sa paligid ng Bulkang Mayon. Pinagmomonitor din ang mga bayan ng Daraga, Kamalig, Santo Domingo at lungsod ng Legazpi. Nakatutok doon live si Ian. Ian. Vicky, nakaranas na nga tayo ng mga pag-ulan dito sa Albay habang papalapit ang Bagyong Ada. Patuloy naman ang maigting na monitoring ng mga lokal na pamahalaan, lalo na nga doon sa mga lugar na posibleng daanan ng pagragasa ng lahar. Sinamantala ng mga taga-munisipyo at mga volunteer ang mahinang ulan kaninang umaga para ilikas ang mga tagbarangay Tandadora sa Ginubatan, Albay. Isa sa lumikas sina Aling Maria ng pag-alala sa epekto ng Bulkang Mayon na dagdagan pa ng Bagyong Ada. Ngayong araw kasi, naglabas ng lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX dahil nga sa bagyo. Lumilikas kami dahil sa kung halimbawa magkaroon ng lahar na makapunta sa may bahay namin, kawawa naman kami kung matabunan.
Inilikas ang mga residente dahil posible ring ma-isolate ang kanilang lugar kapag rumagasa ang lahar. Kakaroon po ng lahar. Ning sige-sige po ang ulan kapag walang humpay. Yun po kasi yung lahar po is may kasamang malalaking bato and yung mga volcanic materials po na galing sa Mount Mayon. Yes po. Sa Upper Binagsakan Evacuation Center kung saan sila dinala, nakilala ko ang 72 anyos sa si Lola Carmelita. Nagpa-check up siya sa clinic ng center matapos tumaas ang presyon. Bigla kaya ang paglikas namin hindi naman dati sabi hindi kami mag-evacuate. Ngayon bigla, umaga pa lang sinabi na, siyempre naghahanda ako ng mga dadali ko dito. Kaya biglang sumakit ang ulo ko. Mahigit 2,600 naman ang lumikas mula sa barangay Maninila at Masarawag. Pag bumuhos na talaga yung flood, ma-isolate din po sila. So yun din ang worry natin kasi siyempre baka makulong sila dun sa barangay nila. And dati naman talaga, kumbaga priority talaga tong Tandarora and Maninila sa mga barangay na nililikas natin. Iniiwasan nilang maulit ang sinapit ng marami dahil sa bagyong Reming noong 2006 nang maraming mamatay nang manatili sa mga bahay na nagulungan ng malalaking bato. Batay sa lahar advisory ng PHIVOLCS, dahil sa inaasahang heavy to intense sa pag-ulan, ay mataas ang tsansang umagos ang lahar o mga buhangin mula sa bulkan at maputik na pag-agos. Bukod sa ginubatan, inabisuhan na rin ang mga bayan ng Daraga, Kamalig, Santo Domingo, pati Legazpi City na mag-monitor ng ulan at maglikas, lalo't posible ang lahar sa mga lugar na kulay dark brown sa lahar map na ito. Hanggang kaninang hapon ay nasa 26 mm pa lang ang namomonitor na pinakamalakas na ulan. 300 mm na ulan sa loob ng 24 oras daw ang nagdulot ng huling lahar sa ginubatan. Dilan tayo dun sa nakikita naman yun din sa mga river systems. Ang ating instruction sa ating mga barangay tsaka municipes, tingnan nila maigi yung situations kung anong nangyayari doon. Vicky, patuloy na hinihintay ng APSIMO ang mga ulat mula nga doon sa mga LGU na kasama sa lahar advisory ng PHIVOLCS kung ilan ba ang mga lumikas na residente at kumusta yung kanilang mga lugar sa gitna nga ng inaasahang mga pag-ulan. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. At alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Saan kaya magpapaulan ang bagyong Ada? Alamin na nga natin kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Vicky, mga kapuso, pabugso-bugsong hangin at maulang panahon ang dadali ng bagyong Ada sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Ada sa layo 255 kilometers east-northeast ng Borongan City sa Eastern Samar. Taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers per hour at yung bugso naman niya na abot sa 80 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pahilagang kanluran na sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa latest forecast track ng Pag-asa, nakikita pa rin yung paglapit ng sentro ng bagyong Ada. Dito yan sa Eastern Samar or sa Northern Samar bukas. Sunod itong dadaan malapit dito sa Catanduanes bukas naman ng gabi hanggang sa Linggo. At kapag naging mas pakanluran po yung galaw nitong bagyong Ada o mas gumilid pa yan dito sa lupa, hindi pa rin natin inaalis yung tsansa nitong maglandfall dito sa Eastern Visayas at pati na rin sa Bicol region. Kaya patuloy po nating imomonitor. Posible pa rin itong mag-recurve o lumiko po ng direksyon pero may tsansang humina rin bilang tropical depression o low pressure area sa susunod na linggo dahil po yan sa epekto naman ng malamig na hanging amihan. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas ang wind signal number 1 sa southern portion o eastern portion po ng Quezon. Dito po yan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at pati na rin sa Masbate. Kasama rin po dyan ang southern portion ng Quezon, mga kapuso. Kasama rin dyan ang northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, northern portion ng Cebu, ganun din ang Camotes and Bantayan Islands.
Wind signal number 1 din na nakataas sa Dinagat Islands, Siargao at pati na rin sa Bukas Grande Islands. At dahil naman sa mga kaulapang dala ng Bagyong Ada at ganun din ang hanging amihan, makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, buong araw mabababad sa mga pag-ulan itong buong Bicol Region at pati na rin ang Samar and Leyte provinces. May mga malalakas sa buhos mga kapuso, kaya malaki po ang banta ng baha o landslide. Hagip din ang ilang bahagi ng Quezon Province, ganoon din ang ilang lugar dito sa Cebu, pati na rin po sa Negros Island Region, Marinduque, Romblon, at pati po mga lugar dito sa May Caraga and Davao Region. Pagsapit ng linggo, bahagya pong mababawasan yung malawakan at yung mga malalakas sa pag-ulan dito sa Visayas and Mindanao. Pero makikita nyo po dito sa mapa, nandito po concentrated yung mga pag-ulan sa Bicol Region. May mga matitinding ulan pa rin, kaya maging alerto po ang mga residente, lalong-lalo na yung malapit dyan sa Albay, kung saan po patuloy nga ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. May mga kalat-kalat na ulan din na mararanasan dito yan sa Eastern Visayas, ganoon din sa ilang bahagi pa ng Northern Luzon. Sa Metro Manila, hindi rin inaalis ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong weekend. Maaring kalat-kalat lang yan at hindi naman magtutuloy-tuloy. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.